Hindi raw may tatakda ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung magkano ang dapat na palitan ng piso kontra dolyar. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Hanati. Hindi raw kayang ipirmi ng Bangko Sentral sa 60 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Yan ang direktang sagot ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Elly Romolona matapos tanungin ni Senator Erwin Tulfo kung makakabalik pa ba sa below 60 pesos to $1 ang exchange rate. Mula sa 61 pesos and 72 centavos na binanggit ni Tulfo sa budget briefing ngayong araw. Kapag humihina ang piso, mas mahal ang kailangang ibayad sa mga produktong binibili natin mula abroad, gaya ng langis, pagkain, raw materials at fertilizer. At kapag mas mahal ang imports, posibleng sumunod na tumaas ang presyo ng mga produkto rito sa bansa. Pero ayon sa BSP, mas malaki ang epekto sa inflation kapag biglaan ang paghina ng piso. Kaya ang kaya raw gawin ng central bank ay pigilan ang sobrang bilis na paggalaw ng exchange rate. Hindi itakda kung magkano lang dapat ang isang dolyar. Ang ginagawa namin, kasi pinag-aralan namin yan kung malakas yung if the peso weakens very sharply, mas malakas yung impact ng exchange rate sa inflation. Pero kung mabagal lang ang galaw, hindi masyadong tinatamaan yung inflation. So what we do is to manage the sharp movements in the exchange rate. Paliwanag ni Remolona, mahirap piliting panatilihin sa isang level ang piso, lalo't mas malaki ang binibili ng Pilipinas mula sa ibang bansa kumpara sa naibebenta natin sa labas. Tinukoy niya ang trade deficit na nasa halos 13% ng GDP. At kung gagamitin ang dollar reserves ng bansa para lang depensahan ang isang target na exchange rate, posibleng maubos ang reserves. Kaya para matugunan ang pangmatagalang problema sa exchange rate, mas maraming dolyar ang kailangang pumasok sa bansa, kabilang sa pamamagitan ng mas malakas na exports. Gumawa tayong paraan na palakasin ng exports. So yung halimbawa yung PAC Silica, maaring makatulong sa exports yan, pati yung Luzon Economic Corridor, mga nakatutok naman yan sa exports Tinumbok din ni Remolona ang isa pang problema, mababa ang savings rate ng bansa. Inihambing ni Tulfo ang sitwasyon sa isang pamilyang mas malaki ang gastos kaysa sa kinikita. At ayon kay Remolona, sa national level, kapag mas malaki ang investments kaysa sa ipon ng bansa, kailangang punan ang kakulangan, kabilang sa pangungutang sa abroad. Para sa Agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.